So, hi mga kaps, kumusta? Sana sa mabuting kalagayan at malulusog yung pangatawan. Nako, PJTV o pala ito. Kung di ka pa naka-follow, naka-subscribe sa aking YouTube channel, Facebook page at TikTok account, click naman po ng subscribe and follow na rin po. Maraming salamat. So, ito po isang napaka sakit na real talk ang ibinahagi ni Ronald Llamas ng Abante Tonight. Yari ka. Yun nga, yari ka kasi patungkol to kay VP Sara na kung saan nag-anunsyo siya ng suporta kay Pastor Kibuloy nung araw pa ng Women's Month. Happy Women's Month, Sara. Yun ang sabi niya. So, eto nga, tama naman. According nga dito kay Ronald Llamas, ibang klase ang ating VP. Kung kailan nagdiriwang ang mga kababaihan sa buwan na ito, doon pa niya ipinagtanggol si Apollo Kibuloy. Na kung saan inaakusan nito ngayon na rapist, sex predator at human trafficker ng mga bata. At lalong-lalo na wanted ito sa FBI sa Amerika. Di ba? Yung pa ang piniling protektahan porque family friend. Tinotodo deny pa nila na trial by publicity daw ito. Trial by publicity. Assuming, hindi kasi para sa akin mga kaps, kung hindi siya guilty, hinarap nito agad. Hindi tuloy makakaisip ang taong bayan na, ay, ba't nagtatago? Ay, ba't di uma-attend sa Senate hearing? Ay, bakit? O, di ba? Puro may mga bakit? Kung hindi siya guilty, nagpakita na siya. O, according rin dito, mas matapang pa. Mas matapang pa si Senator Leila de Lima kay Pastor na ginawan ng fake news noon at nakulong, pero humarap ito sa Senado. O, di ba? Sino ang matapang? Talo pa ng isang Leila de Lima, ang isang Pastor Kibuloy na inosente di umano. Di ba? Nagigets nyo? Si Leila de Lima, sabihin natin nakulong nga siya, di ba? Pero humarap siya sa Senado. Pero eto naman si Pastor Kibuloy na anak ng Diyos na innocent daw, pero bakit ito makaharap? Hindi ito makaharap sa Senado. Kung ano-anong rason na lang gusto sa korte. Ay, masyadong guilty ang galawan. Di ba? Ito nga tinatawag appointed son of God. Daig pa talaga siya ni Senator Leila de Lima. Kung sa katapangan pa. Tapos todo rin ang suporta ni VP Sara sa fake news outlet na SMNI na pag may-ari na nagtatagong doomsday prophet. Nagtatago talaga. Sa kanyang pagdalo kasama ang kanyang ama sa isang rally na inorganisisa ng panatiko ni Kibuloy. Yan. So, ito nga talaga guys. SMNI ay labag daw sa press freedom. Ang pagtanggal daw ng prangkisa ng SMNI ay labag daw sa press freedom. Pero, kung sumusunod naman kayo sa mga dapat nyong gawin, yung mga requirements, and etc. Okay naman. Kaso nga, medyo palpak kayo ngayon. Palpak ang SMNI ngayon. Nakakatakot. Ito nga talaga ang sinasabing bakit sa araw na ito naisip pa ni VP Sara ipagtanggol si Pastor Kibuloy. So ito, sabi pa nga niya, alam nyo kung saan hindi busy si VP Sara? Wala siyang imik sa patuloy na paghihimasok ng China at West Philippine Sea. Wala tayong narinig sa kanya ukol sa mga sumisigaw ng katarungan sa libu-libong biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng kanyang tatay, at tila pipi at bulag din siya sa mga pang-ekonomiyang karangayan ng mamamayan. Bihira na nga lang siyang magsalita. Papanik pa sa pwersa ng kadiliman ka. My point si sir.
Kung baga, minsan ka nalang umaksyon, pumalpak ka pa, VP Sara. Ganun yun. So, ayun nga dito sa Abante, Abante Tonight by Ronald Llamas, talagang pinaburan pa ni VP Sara ang isang Pastor Kibuloy kaysa sa kapwa niya mga kababaihan. Anong masasabi nyo dito? Ako, disappointed kasi sabihin natin innocent daw, di umano si Pastor. O di umarap ka na sa Senado. Innocent ka, di ba? Ba't ka na natakot? Magpapakita ka lang naman, hindi ka uhulihin, magpapaliwanag ka lang. Duwag